Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito ay tungkol sa kahilingan ni David na iligtas daw siya sa mga malulupit. Tingnan natin kung ano po itong mga malulupit na ito. No, pero bago tayo magpatuloy, lapit muna tayo sa ating Diyos na nagliligtas sa atin sa maraming kalupitan. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito na kami ay may pagkakataon para tunghayan, pag-aralan ang iyong mga salita. Alam po namin na ang iyong salita ay makapangyarihan. Kailangan namin, Panginoon, ng karunungan at kaalaman na nanggagaling po sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa buong magdamag na ito, sa buong araw na ito. Naranasan namin ang iyong kapangyarihan, naranasan namin ang iyong pag-iingat, sa lahat ng klase ng kalupitan na maaaring maranasan namin sa buong araw na ito. Kaya humihiling pa kami, Panginoon, na ipaunawa, ipaintindi niyo po sa amin ang inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. So, kagaya po ng sinabi ko, pag-uusapan po natin yung kahilingan ni David na iligtas siya sa mga manulupit. Sabi po rito sa awit 109, verse 1 and 2, "Pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Ako ngayon nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais." So dito po makikita natin may kahilingan si David. Ang kahilingan niya is dun sa mga taong malulupit. Ano ba itong mga malulupit na mga klase ng tao to? Which ako nakikita ko po na nangyayari din ito sa panahon po natin. Nangyari na ito noon, nangyayari din po sa panahon po natin. Unang-una, ayon kay David, sino daw yung mga taong malulupit? Sabi niya, unang-una, yung mga letter A, yung mga fake newscaster. Sabi rito sa awit 109, 2 and 3. Sabi dito, ako ngayon nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Kay rami ng sinasabi na pangungusap na di tunay. Kinakalaban nga ako kahit walang madahilan. So noon pa pala, meron ng marites. Noon pa pala, meron ng fake news. Noon pa pala, may mga bagay na inilalabas, nilalahad to the point na gustong sirain ang sino mang tao na gustong sirain. Ito yung mga fake newscaster. Nagbabalita sila ng mga fake to the point na sinisira nila ang buhay ng isang tao. Sound familiar pa? Nangyayari po yan ngayon sa atin, lalo na yung eleksyon. Kabila-kabila sisiraan yung isang kandidato para sirain yung tinatawag po nating assassination. No? Public assassination, yung kanyang karakter, sinisira, pinapatay. No? Sa mga bagay po na may mga fake news na naranasan si David, meron po siyang ginagawa na kakaiba, which pwede nating gayahin. No, hindi tayo kailangan makipag-away, hindi tayo kailangan makipagbalak-taktakan o sabayan natin yung mga pangungutya o pagbibigay po ng fake news ng mga fake newscaster. Sabi rito, awit 43:1, hatulan mo ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. So pwede pala, isumbong natin kay Lord. Alam niyo ba, pwedeng magsumbong kay Lord pag mayroon ng ninira, yung character assassination, binibigay sa atin, sinisira yung ating reputasyon. Bahala si Lord. Isumbong lang natin kagaya ng ginawa ni David. So, sino daw yung malulupit? Para kay David, yung malulupit daw ay yung mga fake newscaster. Pangalawa, na malupit, sabi ni David, ay yung mga, letter B, mga fake na kaibigan. Sabi sa awit 109:4, bagamat sila'y minahal ko, masama rin ang paratang. Kahit ko pa idalangin, masama pa rin yaong bintang. Tingnan niyo po si David, hanggat maaari, gusto niya yung tinatawag nating diplomacy. Ayaw niya ng away. Actually, ito nakakalungkot Yung tinuring mong kaibigan, tinuring mo na halos parang kapatid mo. Kung magsaan ito nga yung kasabihan ngayon sa panahon natin Kapag makikaibigan ka raw, kapag may best friend ka, wag mong sasabihin lahat.
Bakit? Kasi yung best friend mo, pwedeng maging best enemy mo pagdating ng panahon. Pag meron kayong pinagtalunan, meron kayong hindi na pagkasunduan, yan ang magkakalat ng mga masasama na gawin mo o yung mga masasamang maaring naisip mo, yung parang di mo dapat kayo lang nakakaalam mo, ikakalat yan. No? Kaya nga sabi niya, bagamat sila'y minahal ko, minahal niya. Lahat ng mga nagiging kaibigan niya, minahal niya. Pero still, masama pa rin ang paratang. Kahit ko pa idalangin, masama pa rin niya ang bintang. Pili mo, pinagpe-pray na niya. Pinagpe-pray na niya, sana maliwanagan to, sana maging maayos ang kaisipan nito. Iisa lang ibig sabihin, hindi siya totoong kaibigan. Fake na kaibigan. Kaya pala sinabi dito sa awit 141:5, pagkat may pag-ibig, ang mabuting tao pwedeng magparusa't pagwikaan ako. Ngunit, ang masama ay hindi ko ibig na ang aking ulo'y buhusan niya ng langis. Sapagkat ang dalangin at lagi kong hibik ay laban sa gawa niyang malulupit. Again, si David nag-iingat na. Nakaranas na siya ng hindi magaganda. Kaya, kahit dun sa may pag-ibig, pwedeng magparusa, pagwikaan ako. Okay lang kay David. Kasi meron tinatawag po tayo na rebuke o yung pagsabi sa atin ng masasakit, okay lang. No? Kasi kung ito naman ay isa ikaayos, kagaganda ng na ugali natin, no? Kaya nga, para kay David, yung mga mabubuting tao, okay lang na magsalita sa kanya o parusahan siya. No? Okay lang kay David. Bakit? Kasi alam niya, sa ikaayos niya, kabubuti niya ito. Ito yung tinatawag na totoong kaibigan, hindi sila fake na kaibigan. Pero kanina, yung pinasa ko nga po, may mga tao na minahal niya, pero masama pa rin yung paratang sa kanya. Yung tipong sinasaksak kapag nakatalikod ka? Yung tipong may mga sinasabi kapag nakatalikod ka? Nakaka-relate ba kayo? May mga taong ganyan. No? Ang ganda pagkaharap mo, pag nakatalikod ka, iba na ang sinasabi. Ang tawag doon ay fake na kaibigan. Yan daw po yung mga malulupit, sabi ni David. Malulupit, kaibigan mo, pag nakaharap ka, pag nakatalikod ka, kaaway mo pala. No? Ito rin yung mga fake newscaster. Sinasabi niya yung hindi magaganda patungkol sa'yo, kahit na hindi mo sinabi, ika-capitalization at mo pwedeng maging daan ito na ikaw ay mapahamak. Pangatlo, na klase na fake, yung fake na pagmamahal. Awit 109, verse 5. Sa mabuting ginawa ko, iginanti ay masama. Kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Ito po yung mahirap eh. Akala mo mahal ka, no? Akala mo yung sa mabuting ginawa mo ay masisiyahan siya. Sa ginawa mong mabuti, ituturing ka niyang tunay na kaibigan. Dahil sa ginawa mo para sa ikaayos, no? Ang binalik pa rin sa kanya ay galit at alipusta. Hindi totoo yung pagmamahal na binibigay. Pakitang tao lang. No? Ito po yung napakahirap. Yung akala mo, mahal na mahal ka, akala mo talagang partner mo, akala mo talagang masasabi mo na may pagmamahal sa'yo, pero hindi pala totoo. No? Kanina, fake na newscaster, kinakalat yung masamang balita patungkol sa'yo. Fake na kaibigan, akala mo kaibigan, kaya to the point na lahat, tinotodo mo. At ngayon, yung fake na pagmamahal. Akala mo yung pinapakita niya sa'yo ay totoong pagmamahal. Meron siyang malasakit sa'yo. Pero sa totoo lang, yung pag pinagsasabihan ka, tinatanggap mo dahil akala mo ay talagang tama. Kasi kapubuti mo, pero totoo, sinisira ka na pala. Hindi mo alam. Yun ang napakahirap sa lahat. Magkaroon ka ng kaibigan o kasama na gano'n na hindi mo alam. Kaya pala sabi dito sa Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuturan ng mga propeta. So, ibigin mo yung kapwa mo. Kapag inibig mo yung kapwa mo, ibig sabihin, meron kang pagsunod doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Lord
Tingnan niyo po yung sequence. Nauna yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo. Kapag ang puso natin nasa tama, gusto nating ipakita yung pagmamahal sa ating kapwa dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon, magiging genuine. Ipagtingin natin pagmamahal natin sa ating kapwa. Magiging genuine yung ating pakikipagkaibigan. Magiging genuine yung ating pananalita. Mawawala yung tinatawag nating fake news, mawawala yung fake na kaibigan, at mawawala yung mga bagay na masasabi natin na talaga naman na dapat bigyan natin ng pagpapahalaga. No? Kaya sa gabing ito, tingnan po natin isipin. No? Isipin po natin mabuti. Totoo ba na tayo ay nandun sa sitwasyon na sinasabi natin na tayo ay sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon? Talaga bang mahal natin ang ating kapwa? Kagaya kay David, no? Kagaya kay David, gusto niya ipakita yung kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Kaya salamat po sa Panginoon, no? Kagaya kay David, manalangin tayo para makaligtas tayo dito sa mga malulupit na fake news caster. Para makaligtas tayo dito sa mga fake na kaibigan. At para makalayo tayo sa fake ang pagmamahal na pwedeng ibigay sa atin. Alam niyo po paano pwedeng mangyari ito? Kung meron kang totoo na hindi fake na pagtanggap sa ating Panginoon. Kung totoo na sa puso natin, sa isip natin, na sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi ang ating Panginoon pag nagmahal ay genuine. Walang halong walang halong pag-iimbot, walang halong na pagkukunwari, todo. Eh, namatay nga siya sa krus para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. So, masasabi natin genuine yan. At ginawa niya ito, hindi dahil mabait ako, dahil mabait ka, mabait tayo. Ginawa niya ito nung tayo'y makasalanan pa. Kaya nga, nakakalungkot naman kung tatanggihan natin yung pag-ibig na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa gabing ito, isipin natin mabuti. Sino ba yung ating mga kaibigan? Nakaranas ba tayo ng ganito? Na meron tayong akala natin, totoo nating kaibigan, pero nagkakalat ng fake news regarding sa kung anong klaseng tao tayo? Meron ba tayong totoong kaibigan na talagang mahal tayo dahil pinapakita natin yung tiwala natin sa kanila? Mga kaibigan na talagang mamahalin tayo. Kung meron man tayong tunay na kaibigan at walang pag-iimbot, wala kang maririnig na mga kasinungalingan, at talagang masasabi natin na hindi tayo iwanan kahit na kailan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, kapatid, nakakaranas ka ba ng ganito? Yung kalapitan ng paligid, kalapitan ng mundo. Pero salamat, dahil pwede tayong makalaya dyan. At ito'y pwedeng mangyari pag binigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng tunay na kaibigan. Magkakaroon tayo ng tunay na magbibigay sa atin ng tunay na pagmamahal. At may pwedeng ipangalat natin, sabihin natin ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal na tanging sa Diyos lang natin matatagpuan. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, tayo'y mananalangin. Kung gusto mo na lumapit ka sa Panginoon para maranasan mo ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, yung pagkakaroon ng tunay na pagmamahal ng isang kaibigan, at pagkakaroon ng magandang balita patungkol sa salita ng Diyos, ito yung oras na ito para lahat ng iisipin natin ay pawang katotohanan. Tayo pumikit, anyayahan kita sumunod ka sa isang panalangin ng pagtatalaga ng bibigay ng sarili sa ating Panginoon. Dahil ito ay isang paraan para maranasan natin ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan at tunay na pagmamahal. Panginoong Sus, naririto po ako. Napakalupit po ng mundo. Hindi mo na malaman kung sino talaga ang tunay mong kaibigan. Hindi mo na kuminsan malaman kung sino yung nagbibigay ng mga masasamang impression sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na kaibigan. Kaibigan na talagang magmamahal sa amin. At kami rin ay matuto
na magmahal sa isang kaibigan o sa aming kapwa. Kasi ito lamang ang tanging paraan para maranasan namin ang tunay na kagalakan, kasiyahan. At of course, ikaw ang unang-una namin gusto na maging kaibigan. Kasi sinasabi mo po, Lord, sa iyong mga salita, kapag tinanggap ka po namin, kami ay tuturing mong anak, i-consider mo kami na iyong anak at isang kaibigan. Kaya, Lord, sa mga oras ito, ako po ay lumalapit, nagpapakumbaba. Inaangkin ko po na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Ikaw lamang po ang aking tunay na kaibigan na magdadala sa akin, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Sasamahan mo po ako at hindi niyo po ako pababayaan at hindi niyo po ako iwanan. Mahirap po, hindi ako makapag-decide, hindi makapag-isip ng tama. Ikaw lang ang counselor na pwedeng magbigay sa akin ng tunay na kaalaman at karunungan para makapagpatuloy ako magawa ang tama sa iyong harapan. Yes, Lord. Salamat po ng marami. Kapatid, ang isang napakaganda nito, kapag tayo ay nagkaroon ng tunay na kaibigan, tinanggap natin si Lord na tunay nating kaibigan, tutulungan niya tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Sa mga oras na ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede kang lumapit sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya ang iyong mga physical na karamdaman. Sige, sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya. Gusto niya ibigay sa iyo ang ibig sabihin ng pagmamahal ng tunay na kaibigan. Mahal na mahal tayo ni Lord. Gusto niya ibigay the best para sa atin. Makalaya ka sa anumang klase ng physical na karamdaman. Emotionally, may problema ka sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto ko maalis tong mga emotional problem ko sa lahat ng tao na nakakasalumuha ko. Pamilya ko man, kaibigan ko man, kasama sa eskwela, kasama sa trabaho, sa paligid, o sa komunidad na ginagalawan namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil ikaw bilang isang tunay naming kaibigan, gusto po ninyo ma-develop yung pagmamahal namin sa aming kapwa. Yes, Lord. Dahil gusto rin po namin na kami mahalin ng mga tao, siyempre dapat suklayin namin ito ng pagmamahal, which mangyayari lang ito, Panginoon, dahil yung pagmamahal na meron po kayo, pinagkaloob niyo po sa amin. At magkakaroon po ito ng manifestation sa pamamagitan po. Gaya na rin, Panginoon, isa sa mga problema madalas sa akin, sa amin, is yung mga bagay na nagiging hadlang para kami ay totoong makalapit sa iyo. Gusto namin genuinely makalapit sa iyo, bigay namin ang aming sarili sa iyo. Tulungan niyo po, Panginoon, na kung anong sinasabi po ng isalita, yun ang panghawakan namin. Huwag kaming maniwala sa mga sabi-sabi lang, sa mga fake news na naririnig namin, kasi ang totoo na magbibigay ng liwanag sa amin, walang iba kundi ang iyong salita. Kaya magpapasakop po kami sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Binibigay po namin totally sa iyo ang aming sarili. At muli, Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas din po namin sa iyo ang sino man sa aming kalagitnaan ang mayroong problema financially. Ikaw ang aming tunay na kaibigan, ikaw ang mayroong concern sa amin. Tulungan niyo po na makaranas ang bawat isa na magkaroon ng trabaho na totoo, magawa yung mga bagay na dapat magawa, at higit sa lahat, Panginoon, mataas ang iyong pangalan. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid, nagdiriwa ng kanong kaarawan, ng kanilang anniversary, kung paano pinagpala mo ng karaang taon, lalo mo pong pagpalain ngayon, dahil ang mga tao na ito, nag-celebrate ng birthday, ay dahil tunay na kaibigan mo po, Lord, at mga anak po ninyo, kaya sila umabot sa ganitong panahon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Gaya na rin po, Lord, kitang-kita mo nangyayari sa aming bansa. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong divine intervention para mawala yung anumang galit, bagos mapalitan ito ng tunay na pagmamahal, ng tunay na pagkakaroon ng kaibigan, at huwag po kaming maniwala sa mga bali-balita, kundi suriin naming mabuti, at kung ito po ba ay may katotohanan, humingi din po kami ng tulong sa iyong mga salita na mag-guide sa amin kung ano yung mga decision o mga bagay na pwede naming sabihin. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan,
na magkaroon po ng pagkakaisa, gampanan po niya kanilang mga tungkulin para sa kakaisa ng aming bansa. Mga military, mga kapulisan, magampanan din po nilang kanilang tungkulin para ang bansang Pilipinas ay talagang ipagmamalaki namin na ito po ay bayan po ninyo. Muli, Panginoon, pagpalain mo rin ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Sa gabing ito, Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin, kinatagpo mo na, sinagot mo na ang aming kahilingang ito. At ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin, natutulungan mo bawat sa amin, na mahalin namin ang aming kapwa. At ito ay magsisimula sa pamamagitan ng pagbabahagi namin sa kanila ng inyong mabuting balita. Saan man kami mapunta, Panginoon, gamitin niyo po ang dila na ito, ang aming isipan, ang aming puso, para ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan ay tunay na mahayag. Kasi Lord, marami ng mga bagay na pwedeng nangyayari sa aming bansa, sa buong mundo. Kailangan namin, Panginoon, ang inyong dakilang pagmamahal, at kailangan namin, Panginoon, ng clearance, makita namin ng maliwanag ang lahat ng bagay. At ito'y magiging maliwanag lamang sa pamamagitan lang ng inyong mga salita. Lord, sa gabi ito, alam po namin, Panginoon, na dininig mo na at magaganap ang aming nilapit sa iyo, kasi ang lahat ng ito, hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Muli, ito pong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi, kung meron kayong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan sa gabing ito, huwag po kayo magkatabili. Mag-message po kayo, lalabas po dyan, dahil gustong-gusto po namin makatulong sa inyo na maging maliwanag ang ginagawa nating pag-aaral. Muli, ito pong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelicals, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.